Hi plant people, good morning. Ayan, maaga pa dito at super foggy pa. Ayan o, sa paligid. Nandito ako sa garden kasi tiningnan ko yung mga nilabas ko na succulents. Kasi dati nandito to guys sa area na to. Ayan. So, pinasok ko na ulit yung macaron kasi yung leaves niya guys ay naghiwa-hiwa na. Na overwater na guys. Pero ito, nandito pa rin siya sa labas. Si Hakohu. Ayan o. Sobrang laki na nito guys. Ayan. Yung iba kong mga dito guys, mga pots. Nasira na nung dati. Summer. Ayan o. Tapos dinadamo na sila dito. Tingnan nyo, hindi ko na naasikaso guys. So, kasi doon tayo palagi naglilinis sa area ng ating mga orchids. So yung mga nandito hindi ko na maasikaso. Sobrang laki kasi talaga guys ng garden ko na to. Ayan. Tapos ito yung isa nating flapjack. Yung ating variegated flapjack. Ayan. Ganda ng color niya guys. Akyat ko kaya siya. Ang bigat. Bigat niya guys. May na ng leaves. Yan, dyan muna siya. Tapos ito yung ating isang carunculate succulents. Nagkaroon na siya ng fungus oh. Napungus na siya. Linisin lang natin. Tanggalin natin yung mga dry leaves sa ilalim para hindi puntahan ng mealybugs. Alam nyo guys, ito top cut ko na lang to kasi yung pinakapuno niya dati matanda na, so tinop cut ko, pero hindi siya guys nag-baby, namatay yun eh. Kaya buti na lang na save ko to, tapos lumiit to. So ngayon bumabalik ulit yung ganda niya, lumaki na naman siya. Ayan. Tapos dito na area guys, magulo. Ay, la. Magulo dito na area. Kailangan ko dito guys mag-ayos. I-rearrange ko ulit sila. Ito yung mga na-save natin ng mga succulents nung summer. Ayan. Buti nakaligtas sila. Karamihan dito ay na-sunburn. So ngayon, eto. Rumble sila guys. Hindi ko pa sila naaayos. Kasi dati puro mga Echeveria succulents yung nandito. Tapos, ang nangyari, marami tayong mga propagations na succulents. So, nilagay ko na rin dito guys. Tapos yung ibang Echeveria kasi nasunog nung summer. At yung iba ipinasok ko. So, ayan sila. Ayan. Yung iba naman guys ay tinapkat ko pala para ma-reset. Kagaya nito oh. Ang laki na nito. Tapos, nireset ko. So, ayan. Balik na naman siya sa dati. Medyo lumiit kasi yung leaves niya nung natapkat, nung tinanim ko siya ay naglalagas. Yan kasi guys, hindi maiwasan talaga ito pag tinapkat ko siya, nagkaka-fungus. Yung niya, yung leaves niya kapag tinanim ko na siya, kahit may roots na siya guys, nagkaka-fungus yan siya. So ayan, ngayon bumabalik na sa dati. Stable na siya, bumalik na naman yung ganda niya oh. Si Dusty Rose. Ayan. Ito, yung ating mga red line. Ayan oh, malalaki na sila. So ito naman yung susunod nating itatap cut soon or iriripat guys. Kung hindi ko man sila guys matap cut, iriripat ko sila. Pero parang mas magandang itap cut sila guys para ma-reset. So kasi matangkad na naman yung nila oh. So yun yung gagawin ko sa kanila soon. Ang dami-dami ko guys iriripat kasi karamihan sa mga succulents ko dito kailangan na ng ripat. Yan, pati yung mga nandito natin. Tingnan nyo oh, damo talaga oh. Oh, ito yung bulaklak ni New Heights guys na pinutol ko. Ayan oh. Yan, yung mga nandito natin, need na din ng ripat. Wait. Okay naman siya. Ito na na to, kaya hindi na to iriripat. Tsaka this one. Ganda ng kulubot nito guys oh. Yan, Silonggissima drops. Tapos yung mga nandito natin, kailangan talaga nito guys ng ripat
Pero alam nyo guys, ito, matatagal na to dito. Pero hanggang ngayon mukhang okay naman sila. Hindi sila guys nangungulubot. So, kaya naman hindi ko tinatanggal or hindi ko tinatapkat sila, hindi ko niriripat sila. Kasi hinahayaan ko lang muna sila. So, yung mga umaalog na ganun. Kapag ginaganon ko kasi guys, umaalog. Nung ginaganyan ko, umaalog siya. Laki na nito guys, oh. Grabe. Si German Champagne, sobrang laki na. Malaki naman to nung nabili ko, pero hindi siya ganito kalaki. Oh, may bibis. Kaya pala tumatabingi. May bibis pala dito. Ay, isa lang. Oo, naalala ko guys. Kinuhanan ko to ng bibi isa. Tinanim ko pala dun sa shell. Ayan. So, eto. Ayusin ko to sila guys. Kapag natanggal ko na yung mga ini-air dry ko dito na area, mag-aayos ako dito para maganda naman silang tingnan. Ayan, magulo kasi sila ngayon guys dahil may mga ini-air dry ako dyan. Tapos, palaging maulan dito. So, mga pinapatong-patong ko dyan sa gitna. Kasi dito na area, hindi sila mababasa. So, safe sila. Kasi dito na area guys, nababasa na sila. Yung mga agave ko guys. Ito, nabugbog to guys nung nandyan sa baba. Ayan o. Iwan ko kung ano nagano dito. Aso ata. Pero lumaki na siya. Tapos may baby to, dalawa. Inano ko na guys, pinopigate ko na. Ito talaga sobrang tagal na sa akin guys, pero hindi pa siya sobrang lumalaki. Alam nyo, ang nangyari kasi dyan, yung mga lower leaves niya, tinanggal ko kasi nagpo-fungus. So ayan, buti survive. Yung iba kong agave naman, the deads. Ayan, ito talaga, maliit lang to nung nabili ko guys, oh. Pero ngayon, tingnan nyo. Ayan, oh. Lumalaki na siya. Ganda. Kaso lang hindi siya nagbi-baby. Ang hirap talaga guys, mapa-baby nung iba. Or hindi pa talaga time para mag-baby sila. Kaya ganun. Ayan. So yun guys, so tingnan nyo, madamo dito. Ayan. So makalat dito, madamo. So, pinapakita ko sa inyo para makita nyo talaga yung actual na nangyayari sa garden ko. Ayan yung ini-air dry ko guys, oh. Ayan. Tapos yung iba nandyan pa kasi na sobrahan sila guys sa tubig. Kaya naman tinago ko muna kasi yung iba ko yan kagaya nung ganitong cactus ko. Yung isang ganyan ko guys namatay sila. Kaya naman yan tinago ko na. Sobra kasi guys yung dito, ulan. Parang ayaw ng magpahinga ng ulan. Panay ulan na lang lalo na ngayon meron na naman bagyo na dadating. Kaya medyo mahirap para sa akin kasi kailangan talaga safe sila. Napakarami pa naman nila guys. Tingnan nyo naman. Oh, tingnan nyo naman to. Yan, sa dami nila guys. Tingnan nyo. Ayan oh. Ayan. So yung dito guys, mga orchids dito. Meron tayo dito mga vacant pots. Ayan oh. Ayan. Tinanggal ko sila kasi pinagsama-sama ko. Napakita ko naman na yan sa inyo. Ito, tsaka sana yung isa. Nandun sa kabila. Ayan, yung mga nasa ganito ko, pinagsama-sama ko. Para makalis ako ng space kapag masama yung panahon, pwede natin silang ibaba. So, kunti lang sila. Hindi masyadong sobrang dami. Kaso yung mga ganito natin, syempre, dito lang yan sila. Hindi yan matatanggal. So, sana hindi sila mapano, guys. Ayan, guys. So, may spike to. Kita nyo yan. First time ko makikita yung flower niya. Siya si Beats Heart Tribe Princess Camel Fan number 591. Hindi ko natanda yung bulaklak niya pero papakita ko yan sa inyo kapag nag-bloom na. Medyo matagal kasi guys, kapag ganyan pa lang napausbong pa lang, medyo matagal lang yung aantayin natin para makita yung bulaklak niya. Pero sulit naman yung pag-aantay kapag ganito na sila kaganda. Ayan. So, check ko sila dito ngayon guys kasi umulan na naman kahapon. So, ito yung nagka-problema ko kasi Pero okay na siya ngayon.
Tapos yung baby niya nandun, okay naman siya. Yung iba dito may mga spike na din. Hindi ko na isa-isahin guys kasi ang hirap tanggal balik. Ayan. So okay naman sila. Tingnan nyo yung monkey's tail ko dito. Parang nagugustuhan niya dito na area guys. Oh, ang haba na niya. As this one. Ito hindi ko na pinugutan kasi parang hindi humahaba. Ayan oh. Ito may isa na siyang baby. Ayan. Tapos may lipro pa dyan ng purple delete. Lumaki na guys. Ayan. So, ito ata hindi na mag-survive guys. Oh. Parang wala na. Hindi na to magbibaby. Pero yung iba nagbaby. Yan. Try ko lang naman yan guys. Kasi kailangan talaga silang ikat dahil ididikit sila sa kahoy. So, kapag hindi ko sila kinat, hindi ko sila maidikit ng maayos. So, ayan. Kinat ko sila. Sana magbibi ko. Ito wala pa eh. Itong dalawa, ito yung pinakauna ko. Ang tagal nito nagbibi. Ito, tsaka ito. Yan. Yung iba parang wala. Yan. Pero yung pinakapuno nila guys ay okay na okay. Ayan, nandito oh. Ayan oh. Ito yung mga yun guys. Ang liliit lang yan dati oh. Lumalaki-laki na nga sila ngayon no. Ayan, ito yun sila. Dumikit na sila sa kahoy. Tapos yung dito na area, pinaglalagyan ko ng dancing lady. Kumuha ko dun no. Kaya nakalbo yung nandun ko kasi kinuha ko. Nilagay ko dito sa likod. Para kapag, kahit na matangkad na to guys, ayan. Tapos sa likod, kakapal yung dancing lady. Mamumulaklak sila, di ba? Ang ganda. Yan, kaso ang damo. Ang bilis talaga guys. Dumami ng damo dito dahil sa kakaulan. Ayan, kahapon naman nagtanggal ako ng mga straight form ng aking lactea. Ayan. At shout out kay Ma'am Mary Jane Ramos. So nagtatanong siya, ay nagre-request pala siya na bigyan ko daw ng care tips. Isa-isa yung mga lactea natin. Ma'am Mary Jane, hindi ko maano naman sa'yo kung maisa-isa kasi lahat naman sila, same lang naman kung paano yung pag-aalaga ko. Ito lang talaga yung medyo mahirap na alagaan sa akin, si White Pink. Pero nandito rin siya kasama na ng aking mga lactea na naka-rain or shine. So pinasok ko lang to nakaraan kasi sobra talaga yung ulan dito. So baka mamatay siya. Pero yung isa kasi nito guys, dalawa kasi to. Yung isa namatay dahil sa di ko alam na fungus yun guys eh. Basta fungus yun. Fungus yung nangyari nun. Kaya namatay siya. Parang nag-start lang sa ganyan no. Eh ito meron din siya oh. Ayan no. Kaya nagwo-worry ako. So sana hindi siya mapano. Kasi medyo mahirap yung white pink talaga guys. Ayan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, ingatan nyo guys. Kasi, ewan, nakarami na ako yan. Siguro 4 na. Mahal pa naman sila. So, yan. Medyo mahirap yung white pink. And next, ito, medyo okay naman siya. Pero, nagkasakit din to sa akin. Ayan, kung mapapansin nyo ito. Yan, oh. Ayan, oh. Ayan. So, may scar siya dyan. Dahil nabubulok yan siya dati guys. So, hindi ko lang tinigilan na gamutin. Kaya, nasave ko. Pero yung okay pa to. Kasi kapag, nasisave siya, gumagaling. Yung isa ko nga, nandun sa loob ng greenhouse. Kasi, yung ganitong isang white pink. Ay, hindi. White pala. Kasi, nagkaroon din siya ng sakit. Inamag siya guys. Simula nung matumba yung mga lactea natin na to dito na area. So, nung natumba siya, 2 beses kasi yun guys nalaglag. Tapos na-uproot sila guys. So, tinanim ko. Tapos after ko maitanim, umulan dito guys. So nabasa silang lahat. So, buti na lang guys, itong mga kasama yung hindi na pano. Yun lang talaga, inamag siya. Dahil, na-uproot yun ng 2 beses na bugbog. Ayan, ito nga oh. Sana ba yun? Ito oh. Tingnan nyo naman yung tama niya no.
O, 'di ba may mga tama. Yan, pakita ko naman na yan sa inyo. May mga tama siya dahil bumagsak siya, nabugbog, na bali-bali yung katawan niya. Ayan. Kaya, kawawa talaga guys. Pero, mas gusto kasi nila dito na area, naiinitan sila. Bukod dun, dito na area, open siya. So, mainit, mahangin. So, type nila yung ganun na, ano guys, mas bet nila ata yung ganun na pwesto. Yan. So, magandang area to para sa kanila. And before, naglagay kasi ako guys ng UV plastic sa bubong sa taas. Naglagay ako ng UV plastic sa taas. Eh, ang nangyari, yun nga, naglagay ako ng tukod kasi kapag umuulan, lumulundo. Hindi makababa yung tubig. So, nasisira naman tong net. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng tukod. So, yun yung nangyari. Nalaglag yung lactea ko na white. Dahil sa lakas ng hangin tsaka ng ulan, na yung tukod, tapos nalaglag yung yung white ko, yun nga yung inamag. Tapos nung inayos ko yun guys, after nung napakalakas na hangin tsaka ng ulan, nung bumagyo, ang nangyari naman guys, bumigay naman yung dito, yung lupa naman, lumambot siya. Natumba to lahat kasi nilipat ko siya ng area. Ito, nilipat ko doon na sa dulo. So, yung napaglagyan ko, malambot yung lupa. Hindi ko naman alam na ganun yung mangyayari. So, lahat talaga sila guys na tumba at na-uproot. Ayan, kaya kung mapapansin nyo, may mga bago silang rice hull dito. Oh. Nilagay ko yan guys, yung rice hull na yan na bago. Yan, dahil tawag dyan, ayaw ko yung yung magtilamsikan yung kanilang mga lupa. Kasi lupa yan sa ilalim mo. Nilagyan ko lang ng parang toppings na rice hull para kapag umulan, hindi sila madudumihan. Magtitilamsikan kasi ang lupa kapag umulan. Kaya naisip ko na maglagay ng fresh rice hull sa ibabaw nila. Ayan, parang toppings para hindi sila madumihan. Ayan, may mga scars pa. Yung mga tinanggalan natin. Pero okay lang yan. At least, 'di ba? Nakapagbahagi tayo ng lactea. Ayan, so mahal kasi talaga guys yung lactea. Kaya naman yung iba nating mga viewers gusto rin magkaroon. So, maliit na part, yan, ganito, mga ganyan. Pwede silang magkaroon, sila na lang magpapalaki. So, happy naman na makapag-share tayo ng ng lactea sa mga viewers natin. Yan, ito yung isa ko guys. Ang ganda-ganda niya, grabe. Tapos tingnan nyo sa kakaulan dito. Ayan, oh. Nagaganyan na sila guys dahil sa kakaulan. Tingnan nyo naman. Ayan, ang ganda nito guys. Oh, ito nalaglag din to guys, kaya nawala yung dahon dito. Buti nga lang hindi nabali. Kasi ito nilabas ko na guys dito na area. Ayan, ito nga oh, hindi ko pa rin naayos oh, nabuwal. So yun lang guys, that's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Ang daming guys oh, sapot. Ayan, taba nung ko dito. Okra. At palagi na yan naka-harvestan.